Hey guys, welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Before we get started, I would like to thank all of my subscribers, viewers, and silent viewers. Thank you so much for always supporting my channel. Your support guys are very much appreciated. And for the ingredients and measurement, please check the description below. Hi, good morning guys. Nandito po tayo ngayon sa ating garden. Magluluto po tayo ngayon ng kalabasa or squash. Ayan, nandito po ako sa garden guys. Nag-harvest lang po ako dito ng kalabasa. Ayan, yung kalabasa po natin ay naluto na po sa init. Kaya po nagkaganyan po yung kanyang kabilang gilid. And kukuha na rin po pala ako dito ng spring onion. Mag-harvest po tayo ngayon ng pangsahog po para po sa ating lulutuin. Ayan, ang init-init nga guys. Yung spring onion po natin, ayan, kunti na lang po yung dahon. Nauubos na po kakakuha po natin. And kukuha rin po pala tayo dito ng kamatis. Ayan po yung kamatis po natin, naluto na po sa init. And i-flex ko lang po itong melon po natin. Nung panliit po ito guys, nagtaka po ako kung ano pong klase po ito. Para po kasi siyang pipino and para din pong pakwan. Pero na lumaki mo na po siya, ayan, nakita ko na po na melon po pala talaga siya. Ayan, simulan na po natin ang pagluluto. Ayan, hiniwa ko lang po itong ating kalabasa. And hindi po natin itatapon itong buto dahil kukunin po natin itong buto. Dahil ito naman po yung itatanim po natin sa susunod. Maganda talaga pag may tanim guys. Kasi pag naisip mo po na gusto mo magluto ng ganyan, kukuha ka lang po sa garden, makakapagluto ka na. At ayan, saktong-sakto po itong kalabasa po natin. Magulang na po talaga siya. And bumili na rin po pala ako dito ng isa pong coconut, large size po ito, and pinakayod ko na po ito doon sa nagtitinda ng coconut. At 2 beses ko nga po palang ginamit yung ating coconut. Yung unang piga po natin ay nilagyan ko po ng kalahating baso po ng tubig. And yung pangalawang piga naman ay nilagyan ko po ng 1 basong tubig. Naghiwa na rin po pala ako dito ng mga sangkap po natin or mga ingredients po sa ating lulutuin. At ayan, tapos na po tayong maghiwa. Simulan na po natin ang pagluluto. And dito po sa ating mainit na kawali, nilagay ko lang po itong ating sahog, itong ating baboy. And pituhin po natin ito sa sarili po niyang mantika until po ito mag-crispy. At pag ayan, nag-crispy na, hanguin na po natin ito. At sa sim na kawali, dito lang din po tayo magigisa. Nagtira lang po ako dito ng kaunting mantika. And igisa na po natin ang ating bawang at ang ating sibuyas.
At pagkatapos po nating magisa ang ating mga lamas or ang ating mga ingredients, ilagay na po natin itong ating kalabasa. Bali itong kalabasa po natin guys ay hindi ko na po binalatan kasi organic naman po yan. Galing po yan sa ating garden and yung mga tanim ko po ay organic po. Hindi po tayo naglalagay po ng kahit anong chemicals. Ang tanging pataba lang po natin ay pure cow manure at yung iti po ng ating mga manok. Pag ganyan, medyo malambot na po yung ating kalabasa, ay pwede na po natin ilagay itong ating pangalawang piga po ng ating coconut. Pakuluan lang po natin ito until po lumambot. And maglalagay din po pala tayo dito ng pork cubes pang padagdag lasa. At matapos nga ang 3 minuto ay ayan, napakalambot na po nitong ating kalabasa. Ayan, idagdag ko na rin po itong ating spring onion. Ayan, pag ganitong okay na-make sure natin na malambot na lahat ng ating kalabasa, ay pwede na po natin ilagay yung ating unang piga po ng ating coconut. And guys, tignan nyo naman po itong sabaw ng ating kalabasa. Napaka-rich and creamy po niya. And medyo kinulang po tayo sa timpla, kaya nagdagdag po ako dito ng asin at ng paminta. Ayan, i-mix lang po natin ito ng mabuti. And pakuluan po natin ito ng mga 1 pang minuto. And ready to serve na po ang ating dinuldog na kalabasa. At ayan na nga guys, luto na po itong ating dinuldog na kalabasa. Tingnan nyo naman po, napakasarap and napaka-creamy po niya. Kaya try nyo na po itong lutuin. Yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!